Salamat po sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Lagi ninyong sineshare yung mga homily namin dito. Salamat sa inyo. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. May isang beses po, nagkaroon po kami ng exam sa seminaryo, oral exam. Ang dami-dami kong inaral, ang dami kong nireview bago yung exam na iyon. Pagdating po nung araw ng exam, pumasok na po ako sa examination room, at kaharap ko na po yung professor ko. Dami kong iniisip kung ano kaya yung pwede niyang itanong sa akin sa dinami-dami ng kailangan kong aralin. Ang tanong lang niya sa akin, iisa lang. Sabi niya sa akin, "Can you explain to me the Holy Trinity as if I am a high school student?" Natahimik ako. Hindi dahil hindi ko alam yung sagot, kaya ko naman siya explain. Pero yung condition na halimbawa i-explain ko sa isang high school student halimbawa, doon ako natahimik. Sabi ko, paano ko ipapaliwanag ito? Kung kaklase ko ito, mapapaliwanag ko siya. Kayang-kaya naman. Pero kung ipapakita ko o i-explain ko sa iba, parang ang hirap yata. Na ayaw ko naman din gawing maibabawan yung explanation na aking gagawin. And maybe, my dear brothers and sisters, that is also what we may encounter when we speak of the Holy Trinity. Nakakalula. And sometimes even priests, whether we admit it or not, sometimes have a trouble preparing for this day, the solemnity of the Most Holy Trinity. Not that we cannot deliver on the readings and deliver a reflection, a homily, but because there is still a bit of a tendency na paano kaya baka mali yung masabi ko at masabing heretiko o kaya naman mali pa ang maituro sa ibang tao. Kaya it is a very sensitive and at the same time nakakaba para habang hinahanda yung homily. Pero my dear brothers and sisters, allow me to give a different perspective on our reflection on the Holy Trinity. Kasi pwede nating tingnan yung Holy Trinity as something na kailangan aralin lang, na nasa klase lang, nasa katikisim lang, pero hindi natin makakonekta sa araw-araw nating buhay. Paano ba kumikilos? How does the Holy Trinity move in our daily lives? If you will notice, the Father, the Son, and the Holy Spirit, what will you notice? In God, there is a relationship. There is a relationship between the Father and the Son and the Father, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. May relationship. Ibig sabihin, hindi isolated ang Diyos. Hindi nag-iisa, mag-isa ang Diyos. Iisa ang Diyos, pero hindi siya isolated. God is community of love, for God is love. And if there is love, there is relationship. Ang Ama, minamahal ang anak. Ang anak, minamahal ang Ama. At ang bunga ng pagmamahalan ng Ama at ng anak ay ang Espiritu Santo. A community of love. The relationship
of the Holy Trinity. And if that is the case po, mga minamahal na kapatid, kung babalikan po natin sa Genesis, basic catechism po natin, na we are created in the image and likeness of God. Nilikha tayong kawangis ng Diyos. Kung titingnan natin iyon na ang Diyos ay pag-ibig, at dahil may pag-ibig, may relasyon, doon natin mauunawaan na kapag dahil tayo ay nilikhang bilang kawangis ng Diyos, tayo rin ay nilikha para sa isang relasyon. Kung mapapansin po ninyo, hindi ba po talaga may mga pagkakataon para tayong laging may hinahanap-hanap? Hindi ba sa pagkakataon, hirap na hirap po tayo minsan mag-isa? At natatakot tayong mag-isa. Minsan iisipin natin, pagtanda ko, sana may makaalala pa rin sa akin. Sana kapag dating ng panahon, meron pa rin bibisita sa akin. We are afraid to be alone. Because from the very beginning, we are created in a relationship. Therefore, yung kahalagahan noon, hinahanap-hanap natin ng ating buong pagkatao, yung relationship. Kaya nga po, kapag in-isolate mo yung sarili mo, wala kang kinakausap, wala kang napapakinggan, wala kang nakikita, ano sa tingin po ninyo ang ending? Pag wala kayong makita o marinig o makasama, mababaliw po tayo. Mababaliw po tayo. Kasi even if hindi mo ayos yung nakikita mo o yung kausap mo, kilala mo yan o hindi, the mere fact that you know that you are not alone, it fulfills yung desire ng ating buong pagkatao. That we are always longing for that relationship, whether we admit it or not. Sabihin natin, kaya ko naman mag-isa. Kaya ko mabuhay na mag-isa. Hanggang kailan? Hanggang saan? I'm not talking only of romantic relationships, but even in the family. Even if your family is not perfect, there is still always an opportunity for love. Hindi mo matatanggal yung connection ng magulang sa anak. Nandyan pa rin yung connection sa magulang at sa anak. Because we are created in a relationship. And when we are in a relationship, it is also our responsibility to maintain that relationship. Anong pwede nating gawin doon? What is the one thing po na nagkakos ng pagkakasira ng isang relasyon? What is the primary reason sa tingin ninyo bakit nagkakasira ang isang relasyon? Nawawalan ng komunikasyon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, ang ending, bahala ka na sa buhay mo. Ang laki mong problema sa akin. Pabigat ka na lang sa akin. Malaki ka na, bahala ka dyan. And pag dumating na doon, yung pag-iisip natin, nagkakaroon ng harang yung communication. Nagkakaroon ng punit doon sa relationship. And when kapag paunti-unti na nangyayari iyon, then we will notice that we are slowly drifting apart until we end up indifferent and neglecting one another. Mga kapatid, yan naman ang ayaw ng Diyos. God does not want that relationship with Him to end. Kaya nga po, kahit na sobrang bigat na ng ating nagawa, sobrang bigat na ng ating kasalanan, what did God do? Hindi naman niya sinabi, bahala na kayo sa buhay ninyo. Sorry kayo ng sorry. Lagi niyo namang inuulit-ulit ginagawa. Bahala kayo sa buhay ninyo. I don't need you. Hindi naman sinabi ng Diyos yun. What did God do? He sent His only Son.
para lahat ay maligtas. And not only that, but also sent the Holy Spirit para gabayan tayo lagi, araw-araw. Kaya po, sa ating araw-araw na buhay, kapag tayo ay na-move na magmahal, nilalarawan natin yung pagmamahal ng Ama. Sa bawat sakripisyo na ginagawa natin para sa ating kapwa, sinasalamin natin ang anak. And when we find the strength to push forward despite of everything, sinasalamin natin ang Espiritu Santo. Nakakatagpo, nakikita, nararanasan. Do not let go of that relationship. Kung mahalaga sa inyo ang relasyon na iyon, keep the line open. How? Prayer. Prayer, basic definition, conversation with God. If there is no conversation, there will eventually be no love. There will be indifference, neglect, and drifting apart. But even if that happens, God will not let go. Now the ball is on our corner. What will we do? Will we maintain? Papahalagahan ba natin yung relationship na yon? Or we will just let it be and let it go? My dear brothers and sisters, as we continue our celebration, I invite you to reflect on one relationship that you have. Yung isang tao na sa tingin ninyo na hindi kayo magkaayos ngayon, that you feel is a burden in your life, o kaya hindi kayo magkakaunawaan ngayon. That through the grace of God, to the love and the example of the Father, Son, and Holy Spirit, we pray that even though may mga hindi pagkakaunawaan, we will eventually keep that relationship and continue to live in love. Amen.